Sa sarili ko, huwag ka kasing masyadong mapagmahal. Huwag mo ibigay lahat. Kailangan lagi mong iisipin din yung sarili mo. So guys, ngayong araw nandito tayo ngayon sa aming bahay kung saan nandito si Ate Maria. Isang kwentong mananahi for 13 years dito sa United Arab Emirates ang ating makakasama ngayon. At syempre, hindi biro-biro ang isang maging mananahi. At kwentong buhay OFW, reality ng isang totoong buhay na OFW dito sa United Arab Emirates. So, nandito ngayon si Ate Maria. Hi, Ate Maria. Hello po. Grabe siya. Hindi ako prepare. My God. So, itong vlog namin is sobrang biglaan. So, wala kami magawa dito sa bahay kaya magkukwentuhan lang kami. No? Yeah. So, Ate Maria, habang ginagawa mo tong iyong... Okay lang nandok tumingin doon ha? Kasi Oo, kailangan okay lang natin kahit matapos ginagawa to. mo yan. So, yes, aabalahin ko siya. Yan. Kaya, biro mo, sabi niya sa akin, tapusin namin. Tapos ngayon, ayan na. Yeah. So, Ate Maria, kamusta ba? Kamusta ka dito sa United Arab Emirates? Okay naman ako, kaya lang lately hindi. Ano ba yun? Actually, naiintindihan natin kasi sa panahon ngayon, alam naman natin nangyayari dito ngayong March 2026 dito sa United Arab Emirates. Hindi na natin kailangan sabihin kung ano yung nangyayari pero napapanood na talaga ng mga tao. No? Pero ikaw, 13 years ka na dito sa UAE. Oo, 13 years na ako nag-ewan-ewan, gano'n. Talaga? So sa 13 years mo dito, di ba, nag-start ka as mananahi ka na talaga ba pala sa Pilipinas pa lang? Sa bloody mananahi talaga kami. Oo. From nanay to lola, gano'n to tiyahin, talagang bloody na. Pero, stepping stone ko kasi bago ako nag-Dubai is Syria. So, housemaid ako doon. Oh, seryoso? So, nasa bloodline nyo na pala talaga ang pagiging mananahi. Sa Pilipinas pa lang. So, sa Pilipinas, ano yung mga tinatahi nyo? Same din ba ng mga ganito? Wala pa akong ganito. Ang ano ko lang noon is yung uniform, tapos yung mga pang-aabay, tapos yung mga pangninang na alam mo yung parang ano, yun lang. So, talaga ikaw yung gumagawa isang buo nun? Buong, or family kayo, tulong-tulong kayo nun? No. Kasi iba yung porte ng nanay ko. Kasi si Aling Lita may porte siya. So ako, may ibang porte din. Which is, ano ko talaga, yung mga damit ng bata, yung mga borlolo, gano'n. Tapos, pag may nagtitiwala lang, yung papatahi sila ng pangninang, ganyan, pangkasal. So, ayun. Tapos, bedsheet, not bedsheet, cover set. Cover sets ng mga ano. Wow. Yan ang malaki ang kita ko sa cover set. Okay, so gawin din natin yan. Wala naman dito niya sa Dubai. Pero grabe kasi sabi nga niya, bloodline na nila yung pagiging mananahi, pero gustong-gusto yun talaga mga ibang bansa at that time. Kasi 4 na yung anak ko that time na hindi ko na alam paano sila anuhin eh. Single mom po ba kayo? Okay. Grabe talaga yung mga nanay na talaga gagawin ng lahat para sa kanilang mga anak. So yung mga that time, mga bata pa po yung mga anak nyo. Bata pa sila. Kasi nung grade 6 kasi yung panganay ko na marami akong kutingting noon. Nagbubukid ako, nagmamarkot ako ng mga halaman. Kasi 4 sila na kinder, grade 2, grade 5, at grade 6. So, graduating si panganay. Ang dami kong utang pati noon. O, isama na natin yun. Normal yan. Alam mo, normal talaga yan. Actually, sabi ko, pag nakakakita ko ng mga story ng buhay, sabi ko, totoo talaga yan. Talaga nangyayari talaga yan. So, graduating yung anak ko ng grade 6. So, sabi ko, kahit ganun ang anak, kahit nagbubukid ako, may pa-makeup yung anak ko, may pahanda yun. Kasi syempre, anak mo yan eh, babae pa. So, grabe, talagang lahat gagawin niya talaga. Hindi pa man nag-graduate yung anak ko, inipon ko na yung mga susuotin niya. Bagong sapatos, bagong damit. Kumbaga, that time, dumating na yung graduation, makeup na lang at saka ano. Pero sa damit, hindi kayo nanahin ng damit niya? Ako nananahin ng mga... Tinahi niya talaga yung damit niya for graduation? Oo, syempre. Wow, grabe. Ang hindi ko lang tinatahi is pants ng mga panlalaki kasi binibili ko lang yan. Pero yung mga dress, ako talaga. Wow, ang galing. So, yung anak niyo graduate is babae? Babae. Wow, so talagang ginawa niyo talaga yung kanyang uniform. Niya, tapos yung pang-change niya. So, sa hirap ng buhay, talagang ginawa niyo is nagkatulong talaga kayo sa Syria. Syria. Grabe, lahat talaga gagawin niyo
sa hirap ng buhay, kasi alam mo kung hindi naman kayo naghirap noon, kung hindi naman Oo. talaga mahirap yung magpalaki ng 4 na anak, Ay. na kayo lahat ang gumagawa, hindi kayo magkakatulong sa sa Syria. Siyempre, hindi Paano talaga. kayo nag-apply sa Syria that time? Bakit nyo naisipang katulong ang applyan nyo instead of pagiging mananahe? Kasi siyempre, ano na yan, common sense na yan. Ang ibang bansa, kailangan niya ng mga high-end talaga yung na gumagawa. experience. So, ako kasi di pa jack lang nun, singer lang yung mga ko nun. So, ngayon, that time, tapos na gumraduate yung anak ko, iniisip ko naman ngayon si tuition fee. Kasi mag-ano na. Kasi high school na. Tapos si grade 5, magta-turn ng grade 6. Oo, grabe. Then, ang inisip ko na noon, sabi ko, then after ng grade 6, turn ng grade 6, graduation na. Marami nang babayaran na naman. So sabi, nagnanahi ako, nagsasabkon kasi ako dun sa bag. Yan, yung bag. Yan, kaya Yung sabi ginagawa, ko, may experience so, talaga kayo doon na. sabi ko, nandun ako sa bintana, na screen pa, may recruiter. Talaga? May recruiter. So, hindi nyo pala ini-expect na mapupunta kayo as katulong doon? As in. So, may nagsabi na, baka gusto mong mag-apply ng sabi niya, katulong, Syria. Ngayon, wala naman akong Gastos. wala naman akong idea kung ano yung abroad. Kasi sabi ko, nasusurvive ko naman yung needs ng mga anak ko. So, sabi ko, okay lang ako ganito. Sabi niya, hindi, wala kang gagastusin. Kasi sabi ko, ang inisip ko agad, gastos. Yun So, yun. magkano yung gagastusin ko? 1,000. Diyos ko, saan kukuhanin yun? Baka may mapeki pa ako. Yung kasi naririnig natin, di ba? yung napapanood natin. Napapanood natin, na peke. So, bibigyan niyo ba ako ng pera pag umalis ako? Kasi kailangan ng tuition ng June. Kasi June ang pasukan ng ating estudyante. Ngayon sabi niya, sige, numakad ka ng passport, bibigyan kita ng pera. So, binigyan ako ng 3,000. So, sabi ng nanay ko, binigyan ka, sabi niya, baka hindi nga peke yan. Kasi ayaw din akong palakarin ng tatay ko. Kasi ang tatay ko mag-abroad din yan nung araw. So, ang sabi ng tatay ko, ayaw niya mag-abroad ang anak niyang babae kasi alam niya yung mga babae noong araw. Ganon. So sabi ko, hindi naman po tayo kasi Syria. Ang Syria, Arabic country, ganito yan. Sabi ko, hayaan niyo na ako. Sabi ko, ang dami ko nakakong utang sa ang dami ko ng utang. Sabi ko, bibigyan nila ako ng pera. So yung needs namin for next week, makukover. So bumawas lang ako ng konti para ayun, kumuha ako ng passport sa, Quezon, Sa Taga saan po muna kayo sa Pinas? Carmona, Cavite. Cavite kayo. Sa Quezon City kayo kumuha sa DFA. Sa province yun. Ano nga ba yung province na yun? Quezon? Quezon Province. Yun, doon may pa Quezon yun Province. dati. Medyo malayo yun Wala mahihirapan. kasi walang schedule that time, appointment. Kailangan. So, Ganun pa rin naman. So, dali-dali ako kasi sabi ko, kailangan bago mag-June, makapasok ako. Sabi ko, ganun. Wala akong inisip na iiwanan ko sila, ganito. Ang iniisip ko pag-aaral. So, ayan na. Nakuha na si passport. Bumalik na, kinuha si passport ko. Pinadala ako sa Manila, sa agency na. So, detained kami ng 5 days doon. Sabi ko, hindi ako aalis pag hindi mo ko bibigyan ng pera. Ganun talaga sabi ko, kahit mamatay ako or busuhin ako doon, sabi ko, may pera na ako naiwan sa pamilya ko. Totoo. So, binigyan niya ako ng 5,000. Grabe, 5,000 lang. 5,000. So, sabi ko, okay na to. Ngayon, binigay ko yun sa nanay ko. Which is that time, may kasama ko pa yung tatay nila, pero wala na kami noon. Kumbaga, parang gano'n na siya, nag-iinom na siya, ganito, wala na siyang pakialam. Kaya, yung mind ko, hindi ko inisip na yung tatay ng mga anak ko is magluko, wala na akong sa kanya. 4 So, sabi ko, bahala ka dyan. Punta ako na ibang bansa kasi 4 yun, biruin mo. So, ayun. Hindi man ako ng 5,000, iwan ko sa nanay ko. Ngayon, na-detain na. June 6, dumating ako ng Syria. So, dumating ako ng Syria. Alam mo ba? Ano nangyari? Ano nangyari sa Syria? Ay, nako. Sabi ko, Diyos ko, bahala na, pero mag-a-advance ako. Ay, talaga? Sinabi mo agad sa employer mo? Sinabi ko talaga, sabi ko, 5 ako dumating, 6, 7.
Kasi pinatulog nila ako, pinahinga nila ako. So, medyo, alam mo yung balat natin na nagbubukid-bukid ka pa. Maitim-itim pa kayo nun. Maitim-itim pa. Ngayon, lakas loob talaga ako. Sabi ko, nakakaintindi ba kayo ng English? Sabi niya, oo naman, nakakaintindi. Tinawag yung anak. So, sa anak ako nagsabi. Sabi ko, actually, wala akong balak umalis. Sabi ko gano'n, pero kasi may paaralin ako. Ngayon, hindi ko alam, hindi ko kayo kilala kung anong gagawin niyo sa akin pag pumunta ako dito. Pero sasabihin ko ang kailangan ko. Ang anak ko kako may tuition sa 1 linggo. Alam mo ba? Sabi niya, okay, no problem. 2 buwan ang pina-advance sa akin. Wow, napakabait na employer mo nun. Ay, sabi ko, ay, yung inihinga ko na yun, sabi ko, Diyos ko po, salamat po ng marami. So, hindi lang tuition na nasol. Yung mga hulugin at utang na iniwan ko, marami ako na ibang utang kasi microfinance, kung ano-ano, 5, 6, hindi ako nahihiyang sabihin, pero to yan. Yan yung kagandahan, kasi tayong mga Filipino or kung sino man tao na may problema, na dapat talaga bino-voice out natin. Dapat talaga nagsasabi tayo sa feeling na at least nasabi mo na tinry mo ba? Kasi may problema ka, hindi mo sinabi sa ibang tao, sometimes dyan yung nag-i-start na yung iba gusto magpakamatay kasi feeling nila wala nakakaintindi sa kanila. But the thing is, ang problem is, hindi sila nagsasabi sa taong makakaintindi sa kanila. At least, nag-try ka ba? So, ikaw, sa ginawa mo, nag-try ka, but the thing is, sumakses ka. Success. Parang kasi, binigyan sa totoo ka. lang, wala nga nakakaalam ng mga, pero ikinuwento ko yun sa nanay ko nung dumating na ako. Di, ayun na, 3 years ang contract ng Syria. 3 years. 3 years, hindi 2 years. Okay, 3 years. Walang off. Walang off? So, ilang years mo tinapos yun? Eh, di 3 years. Umabot pa ako ng 4 years and 8 months sa kanila. Tinaawa. Kasi okay. nagyera. Maniwala ka kasi ang sahod ko lang doon is like 12,000. Peso. 12,000 peso. Okay. 12,000 Grabe, ang peso. baba. Ang baba. Oo. Pero, nag-click ako noon dahil may alaga akong matanda. Kumbaga, tumaas yung sahod ko. Kasi may alaga akong matanda. So, naging caregiver ka lang din? Hindi ka lang naging katulong? Nagkatulong at matanda. At yung matandang niya may 4 na anak na lalaki. Okay. Mayaman sila. Yun ang kaswertihan ko, mayaman sila. First year, dumanas talaga ako ng mga... Hirap. Yan talagang tratong katulong. Nag-adjust ka kasi unang-una hindi mo. Katulong. Paano, when we say tratong katulong, ano yung ginawa sa'yo? Maaga kang gigising. Mga 4:30, kailangan gising ka na. Tapos, matutulog. Talagang, wala kang tulog talaga nun. Uh-huh. Talagang, aakyatin mo yung mga bintana na baka mahulog ka. Na hindi mo alam kung talagang, kung pag dumaplis yung paa mo, laglag ka dun sa baba. Imaginein mo yun. Sisigaw sa yan, halika! Ibaghanda mo kami ng ganito. Habang ginagawa mo yun? Habang ginagawa ko yun. Totoo pala yun. Which is, napapanood sa TV. Akala ko yun nasa Singapore. Kasi dati mga Singapore, mga Middle East kasi nun, hindi yan pinapakita eh. Pero Singapore, yung mga China, Japan, ganun pala talaga. Hindi ka pa natatapos, tatawagin ka na. Wala. Ngayon, yung mga anak na lalaki, ipagagawa mo sila ng ganito, pag mali ka, sisigawan ka talaga. Talagang sasabihin sa'yo na, bobo ka, tanga. Papatayin kita. Ang Syria pa naman, I will kill you. Pero sa kanila pa reaction lang. Hindi. Ang Syria is much better kasi may mga ibang dialect sila at saka yung accent nila. Ang kaigihan lang, kasi nga Pilipina tayo, wala akong alam sa Arabic. Okay. Alam mo ginawa ko? Kumuha ako ng notebook, nagtanong ako sa mga, kasi pag may mga gathering sila every Friday. Okay. So, ayun na, nag-umpisa na ako magsulat, yung mga bad words, hewan, God. Talaga yung naano talaga, sinulat mo talaga. Ganito, ganyan. Majinun. Ayun na. So, alam ko na talagang inaabusin nila ako. Pinagtatawanan nila ako, ganito, ganyan. So, sabi ko, sige, okay lang. Kasi pina-advance nyo naman ako. Walang problema. Tanga daw ako, bobo, ganito, walang alam, mahirap, gano'n, patay gutom, yung gano'n. So, sabi ko, sige, okay lang. Tapusin ko yung 2 buwan. Ngayon, natapos ulit sa 2 buwan.
Sabi ko, may pera pa ba kayo? May ganito, ganyan. Nag-advance ka ulit? Nag-advance ulit ako. So, alam na nila yon. Kasi sinabi ko sa kanila, kahit anong gawin nila sa akin trabaho, basta sa loob ng 1 taon na yung kailangan ko ma-resolvehan. So, wait lang. Yun sa sweldo mo na 2 months in advance mo, so hindi ka na sumasweldo ng 2 months noon? Hindi ka na sumweldo? Hindi. Pero may binibig, kahit sabihin mo gano'n sila kalupit sa akin, may extra pera ako kasi nga, yung ako nag-aalaga nanay, $100. Wow, okay. So sabi ko, kahit gano'n ang ginagawa nila sa akin, ganito, ganyan, may $100 ako. Minsan $250. Wow. Tapos, sasabihin ko, papadala ko. Hindi ako pwede magpadala, ha? Hindi ako pwede sila. Sa pangalan nila, papadala? Kailan lang ako nakapagpadala, last end na ng pag-stay ko sa kanila. Pero full 3.5 years, sila. So, sinasabi mo, pinapadala mo? Which is, sila talaga nagpapadala? For example, bibigyan nila ako ng tip. Kasi yung sahod ko, hindi ko talaga nahahawakan. Ito, yung 100. Isa yung ito, kasi inalagaan mo ang nanay ko. Yung isa, darating yung kapatid. Bibigyan ka rin. Bibigyan din ako. Oo. So, kahit sabihin mo, ang tulog ko lang ay parang 4-5 oras. Okay lang yun. Kasi wala man ako iniisip na kailangan maging maganda. Ang suot ko lang naman bananas in pajamas. And then? So, ayun na. Sabi ko, padadala ko to. Sabi nila, kapapadala mo lang. 2 buwan lang inano mo, papadala, tapos papadala mo to. Sabi ko, ay aanin ko naman po ito. May pagkain naman ako dito. Sabi ko. Kasi libre ang food, libre ang lahat. Bahay. Yung yung pang deodorant mo, yung shampoo, kahit sabihin mo wala kang conditioner, okay lang. So sabi ko, hindi ko naman butuan. Mag-ipon ka, kung gusto mo, ibigay mo sa akin. Sabi ko, no. Yun lang talaga, no. Sabi ko, kailangan yan ng anak ko. Kasi 4 sila nag-aaral. Sabi ko, gano'n, kailangan bigyan yung nanay ko. Kasi ipinapokus ko na yung attention ng nanay ko sa mga anak ko. Ayun, so hanggang sa umabot ng 2 taon, 3 taon, easy na ako kasi nakabayad ka na ng utang. Wala na, hindi na ako mukhang kawawa, no. At saka, madali nang gawin yung mga bagay-bagay. Naging ka na kasi naging na sa'yo, normal na sa'yo yung routine. Routine. Okay. Ay, eto na, dumating na yung oras na malapit na akong, nagyera pa dun Yun yung pinakamahirap din na point na nagyera kasi lipat-lipat kami. Parang lipat? Bakit lipat-lipat? Ewan ko sa kanila. Iba-ibang bahay talagang pinupuntahan nyo? Hindi sila nag-stay ng sa 1 year, 8 months na itinigil ko pa sa kanila kasi nag-move kami ng Lebanon. Iba't ibang bahay yung pinupuntahan namin. 3 bahay kami. So, yun na yung point na talagang pagod ako. Talaga lahat. Ikaw naghahakot din ng mga gamit nila? Ikaw lang ba mag-isa yung katulong nila? Pas ilan yung 4 na anak niya? May isang nanay? 3 anak na lalaki. Yun talaga yung ako naging yaya din nila. Tapos matanda. Tapos yung nanay, ako pa mag-a-assist na gayat-gayat. Kasi alam mo naman sila, hindi sila nag-uugas ng ano. Sabi ko sa'yo, yung ganyan ko, para yung puto kasi malamig sa Syria, sa Lebanon. Pero, syempre, ikaw nag-alaga ng mga anak, napamahal din ba sila sa inyo yung yung mga inalagaan mo? Ay, Diyos ko, ang gagwapo ng mga lintik na batang yon. Lumaki ng mga gwapo. Kasi sabi mo, syempre noong una, sinasabi kang bobo, sinasabi kang ganito, pero buti na paamo mo sila na maging mabait kasi sa'yo. may anak ako tinrato ko sila ng pamilya. Parang anak na rin. Pamilya. Instead na may miss ko yung mga anak ko, sa kanila hindi nila alam, ipinrogram ko yung sarili ko na sila yung pamilya ko. Sa kanila binubuhos yung pagmamahal. Kaya, siguro naramdaman nila kahit yung madam kong napakawalang kaya dati. Napamahal. Napaiyak ko nga yun nung umuwi ako So, ayun na. Tapos yung bata, nag-migrate din sila dito sa Dubai. Nasa nagkita kayo dito? Nag-migrate sila? Oo, kailan lang ako nag-quit sa kanila ng part-time kasi nga nagkaroon ako ng trabaho. So, napamahal talaga sa akin mga binata. As in. So, doon na talaga naging okay yung buhay ko. Kasi each one, pero yung salary ko hindi na bago. Each one nagbibigay ng 150. Ay, talaga? Oo, kaya
Marami ako na-invest doon. Ayan na naman. Ayan, na-invest ko na nawala din. Okay. Common. Kaya nga tinatawag nating investment kasi during the time na kailangan natin, may hugutin tayo. Yeah. Okay, so ano yung mga na-invest nyo sa Pilipinas that time na ano? Kasi syempre grabe, from 12,000 peso na kinikita niya, may nagbibigay pa sa kanya. Ano yung mga na-invest nyo during that time? Dati kasi walang-wala din naman kami talaga as in. Yung tricycle. Tapos sa nanay ko, o yung mga ibang na dati hindi nila nakakain, hindi nila hindi nila nabibili, na-afford na. So, tapos nag-ano ko ng isang bahay na nawala din siya agad. Binili mo mismo yung isang buong bahay? Bakit naman siya nawala? Nang nagkasakit din ng tatay ko. At least, meron kang bahay na kukuhanan. Paano kung wala kang bahay? Di ba mas mahirap yun? Okay. At saka, hindi. Ang na-realize ko, kapag ka meron, pagka may gagastusin, bakit nagiging kulang? What do you mean? Hindi ka na-gets? For example, di ba, umalis ako ng walang-wala. Tapos, nagtiis kami ng ilang taon na gano'n ang sahod ko. Hindi naman ilang taon, 1.5 years lang naman ako Naging okay na sila sa akin. So, nagpadala, wala akong inipon sa sarili ko. Which sabi ko nga, hindi ko kailangan dun Kasi nung kumakain ako, enough na yon. Yung time na padala ko ng padala, naging sabi na nila is kulang. Oh my God. Yan yung problema. Yun na. Actually, yun yung sinasabi ko sa kanila. Sa Pilipinas, bigyan mo ng pera, mahirap pa rin sila. Yun ang totally nangyari sa akin nung nasa Syria ako. Ngayon, medyo sabi ko nga, doon na, eto nang, malapit na akong umuwi. So, wala akong ipon. Kasi at September 2013 or 14 yata, flight ko. $200 lang ang pera ko. Alam mo, sabi ng amo ko, yan, sasabihin ko pangalan niya, si Sir Bashar. Mary ang pangalan ko Paano yan, Mary? Wala kang pera. $200 lang ang pera mo. Sabi ko, it's okay po, sir. Sabi ko gano'n sa kanya, it's okay, sir, no problem. The full year that I serve from you, you totally satisfied my needs. Sabi ko, so it doesn't matter. It's enough this one, $200. Ayan, napapayak ako. That's fine. Okay lang. Alam mo ba, binigyan nila ako ng 100,000 peso. Wow. Hindi ko alam kung magkano dirham. 150,000 peso. 150. Okay. Kinalculate na daw nila yon. Wow. Parang gratuity mo yon. Siguro. Kasi hindi ko naman, wala kasi akong alam doon. So sabi ko, saan to? Sabi ko gano'n sa kanila. Kasi napakabait na nila sa akin yan, that is for you. So, ayan na, nag-iyakan na. Yung pamilya. Kahit yung mga binata, nag-iyakan na. Sabi niya, ayan, si mama, kagabi pa yan naiyak. Sabi niya gano'n, kasi ayaw ko niya umalis. Kaya lang, hindi namin masisecure yung buhay mo dito. Kasi yung airport binobomba. Yung Damascus na airport binobomba. Yan, iyak ko. Naalala ko sila kasi ang laki ng tulong nila sa buhay ko at alam niya ng mga anak ko. Mama, tissue ba tayo dyan? Ayan, naiyak ako. Kasi sabi siya, kakayanin mo ba? Hindi, okay na. That's life. That's real life story naman talaga na Si Ronald meron tissue. Ayan na. Di, umuwi na ako, nag-iyakan na sa airport, hindi na, yung matanda. Ito pa yung matandang yan. Remarks mo yung matandang yan, ha? So, si Madam Aida, ayun na, sa airport na, iyakan na. So, dumating na ako ng Pilipinas. So sad, na wala akong nakita na investment. Kasi hindi mo sila din tinuruan kung saan dadalhin yung pera. Ang ginawa mo is nagbigay ka lang ng pera, panggastos lang nila everyday and you don't know kung saan nanggagaling. Parang akala mo lang sa pagkain, sa pangangailangan, ang nangyari, at the end, sinasabi na nila dahil tumaas na yung standard nila, kulang na. Kulang na. Yung mga utang na naiwan, naningil na akala ko nabayaran. Imagine, ilang araw pa lang ako sa bahay, may mga naningil na. Sabi ko, bakit may naniningil sa akin? Sabi ko, nagpadala ako ng ganyan. Kasi alam ko, isinulat ko kasi sa isang book yan Si ganito, si Kading, yung palay, yung ganito, yung ganyan, yung 5-6 ko. Isinulat ko yun. So, sabi ko, bakit naniningil sila sa akin? Sabi ko gano'n. Which is, may pera naman ako na pambayad. Pero sabi ko kasi, ang iniisip ko noon, mag-shop ako. Kasi ito talaga mag-business ka. Ito talaga yung
passion mo. Oo. Ito talaga yung nasa ano ko Puso na, ito ang gagawin ko negosyo kasi ito yung alam ko. So, ayan na. So, nagbigay ako ng unti-unti kasi pag binayaran ko yung full amount na tumubo na is umabot ng mga 25,000 to 30,000. Yung dala kong pera is mapapapunta na sa kanila. Kailangan budgeting So, kasi. binudget ko lang. So, ayun na. Hanggang sa, mahal pala ng bilihin sa atin. Sobra. Sobra. Pero yung pinaplano ko na negosyo, wala. Hindi mo na nagawa. Naubos yung pera Naubos mo na na. araw-araw ginagastos mo sa pagkain, at pangangailangan everyday. Tapos yung mga anak ko is, dumating ako, yung isa kong, yung si panganay ko is tigil. Hindi mo alam na tumigil siya ng pag-aaral. Nag-stock ko pala yun. Maraming kwento. Alam mo ba yung naging yung pelikula ng anak ni Vilma Santos? Ay sabi ko sa'yo, walang tinama yun. Ayun na, nag-rebelde na, may rebelde na. Inuuwian na ako ng gabi. Okay. Bakit naman siya nagrebelde despite na nagpapadala ka naman ng pera? May nangyaring kakaiba na let it be private na lang. So, yun yung nag-cause ng pagre-rebelde niya na napakabait na bata. Oh my God. Okay. So, yun din ang problema pag wala talaga magulang sa tabi ng anak during the time na lumalaki sila, kung saan napupunta. Parang ganyan yung nangyari. Okay. Ayan, ganon. So, ikaw, ano yung natutunan mo during that time na nagtrabaho ka ng ilang taon sa Syria pagkas pinapadala mo lahat ng pera mo kasi sabi mo nga libre lahat, pagkain, tirahan. Sa sinabihan ka naman ng iyong employer na magtira ka, mag-ipon ka para sa'yo. Ano yung na-realize mo na pagtanto? Wala na, it's too late. Pero ang sabi ko, kaya ayoko nang mag-abroad nga that time, pero sabi ko, it's too late. Minsan nagkakasambatan kami ng nanay ko, which is na sa kanya. Nag-aaway pa kayo? Which is na sa kanya ko talaga yun, pinagkatiwala lahat. Pero salamat na lang din at kahit paano yung mga anak ko is, na, alam ko naman na alagaan nila ng kung sa binig ko sa tatay nila is which is different pag yun na nga. So sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, ang laki ng pera nang nawala sa akin. Pero yung halos 5 taon yun eh. Dumating ka nang walang walang nabago, yung cabinet na, kasi mahilig ako sa cabinet. Kasi nga, bananahi ako. Gusto ko lahat ng Maganda. damit ng anak ko, nakahanger. Kasi ganun ako sa anak ko eh. Yan din kaya nila ako minahan. Sabi niya si Mama, kahit wala kaming pera, panty namin, drip namin, separate yan. So, yung cabinet na iniwan ko na sabi ko, bilhan ako, bilhan ang mga bata kasi nasamba kami eh. Wala. So, nagkaroon ka rin ng tampo pala sa nanay mo that time? Alam niya yan. Pero ngayon, okay na? Okay naman. Okay na, okay. Kasi wala na rin naman. Saka talagang sinabi niya na, yun yan, sabi niya, kulang. Which is, namatay pa nga yung hipag ko. So, ako pa rin yung nag-shoulder ng isa kong pamangkin. So, ayun. Pero ikaw, yun natutunan mo mismo. Ano yung, na ngayon nandito ka sa UAE, ano yung natutunan mo na hindi mo dapat gawin Ngayon? nung nandoon ka sa Syria? Actually, hindi man ako nadala eh. Nagmamahal ka kasi. Siyempre, love mo sila. Sinabi na yan sa akin na, may mga nagpapaya na sa akin na magtira ka sa sarili mo. Ang problema kasi, ang kaibahan ng Syria, sabi nga, yun talaga yung pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Nasa Syria ako na, hindi namin minahal pare-pareho. Which is ng pamilya ko, especially ako. Kasi yun na yung time na yun eh, na dapat, sabi ko dapat na lang na sininip ko yung pera na yun. Okay, so pagpunta ko kasi dito, kahit sabihin mo hindi ko na uulitin, nangyari pa rin. Bakit? Bakit nangyari pa rin? Mas nahirapan kasi akong mag-adjust dito. Kasi, which is na, at katulong din yung pinaksakan ko dito, maliit din ang sahod. So nag-apply ka ulit. Ilang years ka lang muna nag-stay sa Pilipinas during that time? 7 months. 7 months. Tapos hindi mo ulit kinaya din sa Pilipinas. Mahal. Hindi talaga. Ngayon, parang nung paalis ako, the same things lang ginamit ko sa sarili ko. Nasabi ko, kailangan kong bumangon ulit. Kasi yung perang dala ko is wala. So sabi ko, sige, try ko sa Dubai, which is sabi nila is mas madaling kumita ng pera. At saka lumipat sila dito. Yung pamilya ng Syrian, lumipat sila dito. So sila din nag-employer mo? Hindi.
Kasi noon hindi black ang Syrian sa Dito, nila. okay. So, nag-ano ako sa isang family na Iraqi family which is local din. So, sila yung gumawa sa akin. So, mabait naman. Always lucky naman ako sa mga employee, mababait. Kaso nga lang, medyo late din ang sahod, 1-2. Pero hindi mo na inulit na nag-advance ka ulit for 2 months? Hindi na. Hindi na. Kasi sabi ko, ayoko na ng ganun, ganito, ganyan. Kasi nung una nga, you did that for your family. Pero nung nauwi ka ng Pilipinas, namulat ka kung ano ba talaga yung pamumuhay nila na parang ibang-iba na 5 years na umalis ka sa Pilipinas. So sa 5 years na yun, hindi ka umuwi ng Pilipinas. Hindi. Sa 4 4 years and 8 months, hindi ka umuwi ng Pilipinas. Wala kasing 3 years ang contract eh. Oo. Tapos, nagsabi actually, sinabi niya, gusto mo pa ba mag-extend? Actually, hindi ko sila balak iwan. Pero ba't ka nauwi? Sila na mismo ang nagtaboy sa akin. Kasi nga sa nangyayari. bombing. That time. Baka sa anything happens nga Sinabi sa'yo. naman nila sa akin, hindi ka namin gustong kasi na kami, family na kami. Kaya nalungkot sila na umalis ka. Kasi kaya ko ng trabaho sa kanila. Kilala ko na sila, nila yung pangailangan ko. Kasi wala na akong pakialam eh. Basta yung pera kasi ang kailangan ng pamilya mo. So sinabi nila sa akin, hindi namin kayang sagutin ang buhay mo. Sobrang bait nila. Sobrang bait nila. So, as in. So, ayun na, pinadala ko. So, ngayon, pagpunta ko dito, ito pa matawa ka. Unang sahod ko dito, pinadala ko kasi pambayad ko dun sa mga utang na iniwan ko dati. Kanino mo pinadala, binayaran naman? Sa anak ko na. Kasi that time is medyo may open na tayo dito sa Dubai. May Facebook na, Messenger na. So, nag-directly na ako sa mga anak ko kaysa sa nanay ko. Pero, hindi ko binigla yung nanay ko na hindi na ako napapadala kasi syempre sasama loob niyan. So, para sa nanay ko, tapos anak ko, inuutosan ko na bayaran mo na si Ate Sita, bayaran mo na si Kading na yung mga gano'n na. Kasi yun na naman, sabi nga sa'yo, hanggang sa ngayon. Nandyan pa rin. Gusto pa na rin nilang yung tubo na tumubo is pinababayaran sa akin. Grabe. Nga sabi nga ng nanay ko, kasi which is kapatiran, so sabi na, huwag naman na, tama na. Kasi yung anak ko ay hindi naman mayaman. Nagtatrabaho lang din yan, sahudan lang din yan sa ibang bansa. So, ayun na, nagme-message pa rin sila sa akin. Sabi ko, sige po. Sabi ko, bayaan nyo, pag ako'y magiging okay na at talagang makikita ko na stable na ulit ako, magbibigay-bigay na lang ulit ako. Grabe naman. Diba? Mga ganun, So, kasi syempre, utang daw eh. Utang dapat bayaran. Kahit nabayad ka na, more than the inutang mo at sa naniningil tubo. pa sila kahit mapanood nila to. Oo. Talagang masasabi ko ang pangalan nila na iyan dahil tumubo na ng tumubo. Pero kasi nga, takot ako sa karme. So sabi ko, sige, kasi ginagamit din yung salita ng Diyos, ang pangalan ng Diyos. So sabi ko, sige, okay. Pero hindi naman siya hindi naman na naulit na hindi binabayaran. Binabayaran na talaga. Tapos yung anak ko ng lalaki, kasi malaki na siya, mga 14 to 15 years, 16 years old na siya. So may katawan na siya, may height na siya, pwede na magtrabaho. Pwede na magsalita. Kasi hindi ko na inano yung tatay nila sa buhay ko eh. Inalis ko na talaga niya. Ang sa akin na lang, ang mga anak ko at nanay at tatay ko may karapatan sa akin. Kasi yan yung nagluwal sa akin, ako ang nagluwal sa mga anak ko. Yes. Alam na nila yan, kaya pamilya ng asawa ko. Sabi, nag-usap yung anak ko. Sabi niya, wag niyo na daw pong, wala na pong dapat kaming bayaran. Kasi nagsisikap naman magbayad ang mama ko tulad niyan. Ngayon nga, nagbigay na sa inyo at hindi naman nagpapabaya. So, kung ano man yung isinisingil niyo pa, i-close na po natin. So, biruin mo, ang kaigihan ng may lalaking na nagsalita. So, natapos na yun. Nitong 2020 yata, 2021 lang. Pero grabe, ang haba ng panahon na yun. Tapos magkano lang po ba yun that time? Kasi dati, nagbubukid nga yung kami, ko sa palay, which is 11,000 lang. Grabe, pagkapos parang 4.5 years ka doon, hindi na Oo, almost ang naibigay yata is at 30 plus something kasi napababigyan ko ng 5,000, 8,000. Syempre, 12,000 lang ang sahod mo nung araw, di ba? So, malaking kawalan na yon. Tapos, nag-Dubai ulit ako, 1,2 lang ang sahod. So, yung 5,000, malaking na yon. So, ayun na. At least natapos na, close. So, 2016, sabi ko,
nakita ko ang Alhana Center. Ah. Kasi may pinsan ako dito. Nakita Katulong kayo noon, tapos pumunta kayo doon. Okay. Oo. Nag-off. Nag-off ka? Off yun. Nag-off na talagang 1 year yata ako noon. 1 year ako dito. Doon na nagkaroon ng natural na off. Yung kumbaga naging tiwala na yung amo. So 1 year, wala kang off? After a year ka lang nagkaroon ng off? Oo. Grabe, no? So, tapos yung pinsan ko lang ang bumibisita sa amin nun sa gate lang. Ganon. Kasi, Irani, syempre katulong, ganito, ganyan. Nagpumunta ako ng Alhana, sabi ko, oh my God, sabi ko gano'n. So para yung mula ulo hanggang paa, Kinilabutan ka? Kinilabutan ako na sabi ko, kaya ko tong gawin. Sabi ko sa kanyang gano'n, sa sarili ko. Ngayon, pag nag-isip ako, sabi ko, ate, sabi ko, paano ba ako makakapag-apply dyan sa Alhana? Sabi niya, sige, ang gawin mo, tapusin mo yung kontrata mo, tapos wag ka na mag-renew. Sabi ko, hindi naman ako magre-renew dyan. Ayoko na, kasi lalo ngayon, nakita ko na to. So, hindi pa natatapos yung 2000, marami na, pabalik-balik na ako ng Alhana. Lagi ko na siyang pinapandaw. Every off ko, dadaan ako dito. Talagang mo, no? Yung pangarap hindi ko na siya maging... Oo, hindi ko talaga siya tinigilan, Sir Will. Every off ko, sabi ko, ate, punta tayo ng Alhana. Sabi ko, gusto kong makita ulit yung mga gown. Sabi ko, ang Alhana, ano pa nung dati? So, grabe yung pangarap niya talaga. Kasi pangarap niya, nasa puso niya, passion niya na talagang gumawa ng mga gown, manahi. So, talagang parang hinihila ka doon na parang, dito ka, ano mo ako, ganyan. So, paano ka nakapag-apply? Natatapos na ang kontrata doon. So, sabi ni mama na magre-renew ka, sabi ko, mama, hindi. Kasi, nakakita ako ng trabaho. Kasi sabi ko, di ba, marunong ako manahe. Kasi bumili ako ng singer na machine. Talaga? Yung portable. Kasi, kahit doon sa Syria, may maliit kaming machine doon. Pinagtatahi mo din sila? Pinagtatahi ko rin sila. Ng bedsheet, pinuputol talaga? ng pantalon, nabili sila ng mga polong malalaki, Ngayon, dito, sabi ko, may mga okay dito, di ba? Madami okay. dito. So, nasan ba kasi ako eh? So, okay, mura, 5 dirham, 10 dirham, malalaking tela, ganyan. So, ang bago ditong damit is 50 dirham to 65 dirham, which is mabigat sa akin. Kasi sabi ko, magkano lang yung sweldo mo? Oo. So, sabi ko, diyan daw sa Okay. First time akong dinala nila sa Okay, may nakita akong dress. Ang laki. Tapos, siyempre, alam kong texture ng tela eh. Ang ganda ng tela. So, sabi ko, magkano to? 10 dirham. Oy, kinuha ko. Sabi ko, sige, kukuhanin ko to. Tapos, that time na yon wala akong makina. Sabi ko, ate, saan ba ako bibili ng makina? Yun, pero hindi akong bumili. Iniregalo lang yun sa akin ng pinsan ng... Kasi babalik pa rito na ako sa Alhane. So, binigyan nila ako ng makina. So, hindi ko binili yun. Dinala ko dun sa Jumeirah. Pinanahidi nila ako ng kandura. Sa employer mo? Sa employer mo? So, yun ipatapos na ako ng taon. Kumbaga, pumasok na yung 2016. So, ayun, tapos nahina ako ng mga kandura. Yan, may mga picture pa nga ako sa Facebook eh. Tinatahi ko yung mga kandura nila, yung mga ganyan. Tapos binabayaran nila ako ng 75 dirhams. Wow! Kasi nga naman nagbabayad kasi sila sa iba, ganun din naman gagawin. Ikaw pa, alam pa nila ang gagawin. Tapos kasi siyempre, Arabic speaking ako eh. Marunong ka na mag-Arabic kasi nasa almost 5 years mo sa Syria. So, totoo lang. Ngayon, narinig ko sila, sabi niya, magaling to si Mary. Sabi niya gano'n, tinahian niya ako ng... Kasi binigyan nila ako 10 kandura. Alam ko paano nagtatabas. Alam mo yung kainan nila, yung eleganting nila. Doon ako nagtatabas. Ngayon, sabi niya, pinag-usapan, bakit hindi tayo magnegosyo na ganito, mabukas kayo ng shop. Ang problema naman daw, sabi, mahirap maghanap ng katulong. Ng babae. Ayun na mahirap maghanap ng mga trusted na katulong. Pag kinuha natin sila, tataas ang sahod niya, mag-ano na yun sa shop. Sabi gano'n, naintindihan ko yun eh. Si Huda yun, si Huda ang nagsasalita, no. Etong Kaltem, bumili na naman ng damit. Nagpagawa na, as in, kung ano yung ipinakita niya, yun yung ginawa mo? Yun talagang ginawa ko. So, na-amaze siya? Isinuot niya ng Eid. Bure mo, kulay avocado green, na nakaganyan, ang gandang babae, naka-perlas, na ganyan.
Ay, sabi ko sa'yo, sabi nila, saan ka nagpatahi? Talaga? Kaya lang, late na. Kasi paalis na ako eh. So hindi ka na nag-renew. Hindi ka na nila hinabol. Hindi na. Kasi sinabi, alam nilang potential ko eh. May potential eh. So alam na nila na kung saan ka mag-work in Oo, the alam na future. nila. So sabi ko, hindi na nga ako nagtapos na, bali 2 months before my expiry visa, na ako. Malis na. Pero naging smooth naman Hi, ba yung... beautiful girl. Naging smooth naman ba yung pag-alis mo doon? Hindi. Bakit? Kasi yan yung problema eh. Bakit sana nagtayo na lang sila agad? Ang hirap din naman ng katulong. Pinahirapan nila ako. Paano pinahirapan? As in, tinreten ka. Tinreten ka? Paano threaten? Kasi, ang sabi, nagpaalam na ako eh, na aalis na ako. So, 1 month before, kailangan makahanap ako ng trabaho kasi may 28 days lang tayo dito. Pagka-cancel mo, meron kang grace period. Okay. Paano ako makakahanap ng trabaho kung di ako magta-trial? Oo. So, nag-apply ako sa shop na gusto ko talagang applyan. Eh, sinabi niya sa akin, buti na lang kamo, may asawang Iraqi. Okay, kinausap. So, nag-usap sila pareho. Sabi niya, may mga tinanong sila na wala silang magagawa kasi mabuti ako naman. Mabuti akong tao eh. So, sabi nila na, alam niyo naman na marunong manahe yung tao, ganito, ganyan. So, bakit hindi natin? Which is, ang reason kasi nila is, katulong, mahirap maghanap. Diba? Okay, so, kaya nila ako itong isa naman shop, speak Arabic pa ako, sales lady ako, may aura naman ako nung araw, kasi bata pa ako. Tsaka nasamba kasi tayo, kaya sari tayo magsuot ng, So, talaga naging interesado sila. Tatawag daw ng polis, ipapadeport, ganyan, na hindi pwede, ganyan. So, marami. As in, kahit 2:00 ng madaling araw, tinatawagan na ako ng anak na lalaki. Para susunduin nila ako, ayaw nila akong, kasi tinatawag ako ng mama nila. Ayaw akong paalisin. Pero mo yun. And then? Pero at the end, ayun na. Nakaalis ka naman at nakuha mo na talaga yung talagang gusto mong trabaho na mas malaki ang sweldo. Malaki ng sahod. Malaki na yung sahod na yun na 2,200 noon. Kasi may commission. Pero hindi libre ang accommodation, Hindi transportation. Hindi na kasi paano transportation? Sa akin, stepping stone lang, okay na. Kasi gusto mo talaga yung ginagawa mo. Kasi naalis mo na yung sarili mo sa Emirates ID mo na, servant? Servant, na gano'n. Na naging domestic na helper. tailor ka na. So, tailor. Sabi ko, tuwa ako kasi tailor na yung ID ko. Sabi ko gano'n, shit, sabi ko, nag-level up. Sorry. Nag-level up na ako, tailor na ako. Tapos, ayun na, ganun ulit, kulang. Kulang pa rin yung sinasweldo mo that time. Kasi nagbabayad ka na ngayon ng bahay. Bumibili ka na ngayon ng mga kailangan mo. Nadagdagan ng, kasi sa sila, di mo kailangan ng makeup. Hindi mo kailangan ng sa buhok. So madami na nag-level up na. Nag-level up na kulang. Tapos nag-pandemic pa that time. Kasi isang bago ako, nag-pandemic, isang kumpanya ako eh. At ang kaanuhan pa nun, naging masaya naman yung buhay ko noon sa Alhad. Yung unang shop ko, na which is, alam mo yung shop ko na itong previous lang, neighbor. Katabi lang. Tapos nag-apply ka dun ulit sa katabi. Diba? Kasi kung wala kang good reputation, hindi ka nila kukuhanin kasi katabi lang. Katabi lang. May mga naging conflict na kasi, pero sabi ko nga, hindi dahil sa akin. Dahil sa kanila. Kaya nga sabi ko, umaalis ako sa kumpanya, hindi nila ako na sila ang nag-cancel sa akin ng Ako yung kasi alam ko yung sarili ko. Alam mo talaga kung gaano kakagaling, kung ano talaga yung kakayahan mo. Sinatisfied ko sila. Pero hindi nila ako sinatisfied. Pero ang mali sa akin, hindi ko nag-save. Yun ulit yung problema. So umalis ka nang wala ka ulit. Savings. Kasi confident ako na sabi ko, ang plano kasi, this is napag-usapan na natin yan na 6 months pa dapat ang ko sa company. Hindi na ako nag-renew kasi may plano na ako sa sarili ko Tapos sabi ko, enough the experience through company. Kasi alam ko na Pero, kamusta ka ngayon during the things that happening right now kasi wala kang trabaho? Tapos actually, we're trying to make this kind of mga dresses. Ito kasi talaga namin gagawin sana namin business. But the thing is,
I think it's not the right time para gawin naman talaga kasi sa mga nangyayari ngayon or what. Pero syempre kung may mga manonood na gustong magpa-alter, magpagawa as of now, so we can cater that for now, no? Yeah. Para naman makatulong kasi sa totoo lang mahirap yung buhay ngayon. Sa totoo lang. Yeah. Hindi, sa totoo lang, mahirap yung life ngayon. Madami nawawalan ng trabaho, yes. But the thing is, syempre, as an OFW, hindi talaga dapat sumuko. Ay, Yeah. wala. Ikaw nga sabi mo nga, magsasaka ka nung araw, mananahi ka noon, doon. Talagang nangarap ka. Wala kang inisip, ang inisip mo lang talaga is yung family mo during that time para lumabas ka. Pero ngayon, nasa Dubai ka, iba naman. Iba. So, I think this time, kailangan sarili mo naman yung isipin mo. Ayun. Sa love life naman tayo. Huwag na yan! Huwag na yan. Baka mapanood ako ng bagay. Alam naman ng mga anak ko, pero sabi nila, huwag daw ako magsasalita muna kapag hindi ko pa nakahanap yung right guy. Kasi triple failure na eh. So, ganyan naman talaga. Okay lang yan. So, sarili mo na natin isipin. But the thing kasi, ang kasi dyan, sometimes, yung sarili natin, di ba, ang hirap na nga pinagdadaanan mo. Ikaw, babae ka, madaming parang gusto mo syempre na meron ka lang katuwang sa buhay ko ano man yung pinagdadaanan Sa to, lang yun lang sinasabi din ng nanay ko. Sabi niya, kung ayaw mo nang balikan yung ama ng mga anak mo, which is talaga hindi ko na yung gagawin. So, sabi ko, naghahanap man ako, Nay. Kaso nga lang, minsan, hindi match. Sabi niya, ayaw ng nanay ko na tumanda ako ng nagkasakit ako. Walang magbuhat sa akin. Walang mag-ano sa akin. Sagutin mo man. Hindi. Alain. So, mahirap talaga. Nagkasakit ka dito? Lately lang, di ba? Ano nangyari? Di ba namagayong pa ako nga? Kasi di ba nabakasyon ako, tapos parang nag-trigger yung mga muscle ko kasi lagi ako naka-heels kasi sales representative ka. So, kailangan talaga naka-outfit ng mga pangmalakasan. So, yung pamamahinga ko, parang yung binti ko. So, ang gusto ng binti ko, lagi nakatingkayad. Kasi nga, ilang taon ba naman na nagtrabaho, naka-heels ko. So, ayun, nagkasakit ako, hindi naalagnat ka, hindi ka makatayo. Pag ganyang may sakit ka, pag ganyan may sakit ka, ano yung naiisip mo? Oh my God. Di ba, syempre parang... Paiyakin mo na naman ako. Hindi, kasi naiisip mo minsan, di ba parang sana nandito yung ganito or what? Ano yung naiisip mo pag may sakit ka? Una, umiyak ako kasi nga, yung boyfriend ko, boyfriend ko pa naman siya ganyan. LDR kami. Naiiyak ako kasi noon, nasa akin kasi siya kasi 4 years din, parang 4 years din, 5 years kami nung nagsama, na pag nakakasakit ka, may mag-aano sa'yo, may bubuhat sa'yo, may magluluto sa'yo. Ngayon, as in, una, naisip po nanay ko, kasi sabi ko, Diyos ko, ang hirap magkasakit. Yung mga roommate mo, wala. Tapos, sabi ko, Mami, hindi ako makalakad. Ngayon, kahit ngayon, di ka makalakad. Hindi, ngayon okay na. Kasi nga, nag-open ako sa mga ka-roommate ko. Kasi siyempre, nahiya ako na ako yung nagpapalakad ng kwarto. Ako yung, ano tawag doon, kasera. So, siyempre, inaasahan nila na ako yung sasandalan nila. Ngayon, hindi ko na talaga kaya. Sabi ko, hindi na ako makalakad. Bilhin niyo naman ako ng gamot. Sabi ko, tulungan niyo naman ako. Sabi ko ganun kasi, sakit, ang sakit. Isa-isa na sila naglapitan. Ayun na, binigyan ako ng gamot, minasage ako, ganyan. So sabi ko, grabe. Nakakaya. Kasi sabi ko, kailan ako nagkasakit. Tapos nawalan pa ako ng trabaho. Kasi kung may trabaho ako, pwede ako magpunta ng doktor. Diba? Totoo. Ayun sabi ko, Diyos ko, maraming salamat po. Kasi kahit na wala akong katuwang, wala yung isa, nanay ko. Pag nagkakasakit ka, nanay, talagang tatawagin mo. Gets ka. Nanay talaga. So, pinakita ko sa nanay ko, sabi nanay ko, umuwi ka na, ganito, ganyan. Pag pinasabi ng nanay ko, umuwi ka na, ayoko. Hindi kasi ganyan. Ayoko. Actually, ang mga nasa Pilipinas, yun ang solusyon nila. Umuwi ka na. Pero, mas mahirap. Alam mo kasi mas mahirap sa Pilipinas, kaya ganun. Sabi ko sa nanay ko, bigyan mo pa ako ng isang chance. Kasi malalaki na mga anak ko. May mga sarili silang buhay. Kung ano man yung pagdadaanan ko ngayon, hindi ako titigil hanggat wala akong sariling akin. Kasi sabi ko, isa pa, hindi ko maibigay yung
tatanda na kasi sila ngayon. Ganun pa rin, mahirap pa rin kami kasi nga hindi nila sinilip yung mga bagay-bagay na nagsisihan pero ando doon na. Nangyari na, So, tapos na. Pero nakabili pa rin ako ng bahay. Naibili ko pa rin sila ng bahay dito sa Dubai. Nandito ka na sa Dubai. Nabilang ko. Papagawain na lang siya. So, ayan. So, ito naman sitwasyon natin ngayon. Ito na lang ang laban natin ngayon. Ito na yung challenge natin na magkaroon tayo ng sariling atin na talagang ma-explore ko yung... Mangyayari yan. In Jesus' name we pray. Alam mo, in Jesus' name. Siyempre, nangangarap ka pa rin. Mataas pa rin yung pangarap na siyempre na gusto mo talaga. Talagang, ang nakikita ko sa iyo is hindi ka titigil hanggang makuha mo kung ano yung gusto mo. Which is talaga, ang gustong-gusto mo is maging mananahin na gumagawa talaga ng magaganda at magkaroon ng sarili. So, sana mangyari yan. Yeah. Sa tulong mo. Mali mo, itong vlog na to, we didn't expect na marami palang makaka-appreciate, makaka-ano, or what. Or sana tumigil na kung ano may nangyayari dito sa UAE. Kasi yun yung nagiging isa sa mga hadlang kung bakit hindi pa namin pinagpapatuloy. Pero still, ang sabi ko nga noon na nag-houser dito sa bahay na we're doing hundreds of collections para in case na maging okay. Pero as of now, hindi namin kaya 100. Kasi, 4 lang muna yung tatapusin namin and then in case na may magpapagawa, why not? Para makatulong kay Ate Maria. So, at malay mo, we don't know. Kasi sa totoo lang, maganda yung mga ginagawa at talagang nasa puso niya ang paggawa talaga kung ano man tong, yung mga gowns, yung mga abaya or whatsoever. Everything naman kaya yan. Yeah. Kaya lang kasi nga, syempre, pagka may mga license kasi na under na, yun lang ang kailangan natin gawin. Mababiolation tayo. So, pero anyway, kahit ano naman, alteration, customize, kaya. So, everything happens for a reason talaga. So, talagang sa dami ng pinagdaanan ni Ate Maria sa Syria, dito sa Dubai, so talagang hindi siya sumusuko. At I hope sana this year or ngayon na dito sa Dubai maging okay yung lahat. Sana. So, ano ikaw? Sa mga anak mo, sa nanay mo, ano yung gusto mo sabihin sa kanila? Ouch. Di ba, syempre, may mga bagay kasi na during the time na nandun ka, hindi mo nasasabi. Pero eto, hindi mo sa nakita, sa vlog, ayan, kunyari mo sila yan. Ano yung gusto mo sabihin sa kanila? Sa nanay ko, kasi, ewan ko ba, ano ba sasabihin ko kay nanay? Salamat sa pag-aalaga niya sa mga anak ko. Tapos, sorry, kasi hindi ko naibibigay yung dapat na ibibigay ng isang anak na nasa abroad. Kasi nga, nangyayari yung ganyan. Pero, I'm still trying my best. Tapos yung sa mga anak ko, lumaki sila na malayo sa akin, pero napapasalamat pa rin ako kasi mabuti silang bata. Wala akong naging problema. Hindi sila nagdala ng trouble. Ang ginanda nila is pagsamba. Tapos, ayun, okay sila. Lumaban sila ng patas. Lumalaban sila ng patas. At saka yung anak kong nasa abroad na si Russell, alam ko ba sa loob niya sa akin. Bakit? Pero, okay lang yan. Marirealize niya rin niya kapag nagkaroon na siya ng sarili niyang pamilya. Ganyan talaga. So, hindi ko na aalamin kung bakit. Pero ikaw naman, Ate Maria. Ayan. Hindi, kasi tinan mo. Nakakainis ka eh! Ang ganda ko kanina eh! Hindi, biglaan po kasi itong vlog namin. Katulad mo, ito. Daya niyo! Ayan, nakikita mo yung sarili mo sa vlog mo. Kunyari, sa vlog na to, ikaw yan. Ano yung gusto mong sabihin sa sarili mo nung bata ka or ngayon na parang gusto mong gawin? Basta ano gusto mong sabihin sa sarili mo? Kausapin mo sarili mo. Sa sarili ko, huwag ka kasing masyadong mapagmahal. Alam mo yon. Kailangan, tingnan mo muna bago ka huwag mo ibigay lahat. Kailangan lagi mong iisipin din yung sarili mo. Huwag kang tawag doon. Ano sasabihin ko sa sarili ko? May pagkakamali kasi ako nagawa na hindi ayoko nang gawin yun eh. Kaya ikino-consider ko yun na parang sa akin. So, parang sabi mo, karma mo yun sa sarili mo. Parang sarili ganon. ko. Oo. So, sabi ko nga, kaya mabait na talaga ako ngayon. Pero sa sarili ko, sasabihin ko lang sa'yo is, kapag ginawan ka nila ng masama, hayaan mo na lang sila.
So, go on. Wag ka mag-iisip, wag ka magsasalita. Kasi minsan nakakapagsalita kasi ako na masama. Normal yan. So, sabi kasi nila, pag nagsalita ka nga na masama is, ano na yun eh. Curse na parang curse na yun gano'n. eh. So, But the thing is, sometimes kasi pag galit na galit tayo, hindi talaga natin mapigilan. Pagkatapos na realize natin, after, katulad nito, ngayon na-realize mo and then you're thinking na karma mo yung nagawa mo. Walang perfect na tao. So ikaw, pag pinagdasal mo, binigay mo kay God kung ano man yun, so let it go. Huwag mo nang sisihin yung sarili mo sa mga nangyayari kasi yun pa rin yung iniisip mo ngayon na parang kaya sa akin to nangyayari kasi ito yung nagawa ko na. Kung tinanggap mo na, humingi ka ng tawad, pagkatapos nagbago ka, which is sabi mo nga, bait ka na ngayon. So, let it go na, hayaan mo na yun kasi, di ba, walang perfect. Pero sa sinabi mo na, huwag masyadong mapagmahal, magtira sa sarili, alam mo, madaling sabihin yan. Pero pag nandun ka na sa time na nagmamahal ka, hindi mo kaya, yung sinasabi mo na yan, salita lang yan, pero you're going to give everything for love. Yeah. Yun yung sinasabi nila. Kaya, yan nga yung katangahan eh. Kaya lang, kasi alam mo kung ano, kasi sa akin kasi ang nangyari is, tuwad sa pamilya, ibinigay ko lahat. Hindi ako nagtira sa sarili kasi ang sabi ko, okay lang ako. Kasi mag-isa lang naman ako eh. Tapos nung wala na nga akong savings, nagkasakit ako. So kahit sabihin mong pambili lang ng gamot, wala ka pa. So sabi ko, Diyos ko, ano ba to? Then in the term na sa love life, umasa ka ng 5 taon, tapos at the end, arranged marriage. Arranged marriage. Di ba? Sa club down, sinundan mo pa sa India. So, ganun pa rin ang resulta. So, sabi ko, okay. Sige. Kumbaga, mahirap tumanggap, pero kailangan mong tanggapin. Yes. Wala tayong choice. Wala tayong choice. Pagka tinanggap mo, kailangan, wag mo ibigay yung sarili mo na mad-down ka, broken ka. Hindi kasi ako yung taong talagang kahit masakit yung pinagdadaanan ko, hindi ako na. Yun yung sa sinabi kong wala tayong choice kundi mag-move on sa mga nangyayari na sometimes hindi na natin hawak kung ano ba yung dapat natin gawin. I mean, ginawa mo na lahat eh. Sabi niya, minahal na niya ng sobra-sobra, pinuntahan na niya sa India, lahat. But the thing is, hindi na niya kaya, hindi na siya, kumbaga, babalikan or what. So, the only choice is to move on. Move on lang talaga. Yeah. Ikaw, as of now, ito, pangarap mo. Ano ba yung mga pangarap mo sa buhay? Tapos na yung pagpapalaki ko sa anak. Ito, priority ko to ngayon. Ito talaga yung priority ko. At sa sarili mo? Sa sarili ko. Nakapagbalik loob na ako sa iglesia, which is maganda naman yung relationship ko ngayon sa Diyos. Ang ano ko na lang is sana bigyan lang ako ng katuwang. Kasi mahirap. Mahirap ang mag-isa. Sa totoo lang. Yeah, totoo naman. Mahirap. Kahit sabihin mong kasama mo sa bahay is mga Iba. ka-close mo, iba pa rin yung nayayakap mo, nahalikan mo. Andyan sa tabi mo na andito ako, okay ka lang, huwag ka mag-alala, ganito, ganyan. Yun, ano yun? Talagang kailangan ng isang tao yun. Huwag nila sasabihin, kaya ko mag-isa. Walang pwede. No man is an island. No. Wala talaga. Kahit sabihin mong kaya mo, still, kailangan natin ng isa't isa. Lalo pag umiidad ka, yung mga kalandian natin dati nung araw, wala yan. Tapos na yun. Wala. Matured ka na ngayon. Iisipin mo na lang ngayon sa sarili mo is yung makapag-save ka, magkaroon ka ng secure, kung ano yung mga iyaan mo sa pamilya mo, maging maayos kang tao at ang katuwang mo sa buhay. Yun lang, ang pangarap ko sa buhay ko. Kasi hindi ko nababalik yung lalaking nagbigay ng 4 na anak sa akin. Hindi ko sasabihin nagpahirap, pero doon ako nagkaroon ng mga extraordinaryong karanasan. But things happen for a reason kasi nung una, kaya ka nagkaroon na 4 anak, minahal mo rin naman kasi. Which is okay. Hindi, kasi may ibang story pa rin doon, kaya nangyari mga bagay na. Pero bilang anak ako ng isang nanay at tatay na mabuting tao, tinatry mo talaga ayusin ko maging mabuting time. ina. Pero hindi ko na kinaya. Kasi kung lagi ko sinasabi sa mga anak ko, kung nag-stay ako sa ama nyo, patay na ako ngayon. Napatay na niya ako. So, better na, nag-move ako. Sabi ko sa nanay ko, minsan sinasabi, balikan mo yung asawa mo, ganito, ganyan. Sabi ko, Nay, siya ang naging dahilan kung ba't ko naiwan ng mga anak ko. Na-miss ko yung mga graduation, birthday, lahat. Sa palagay nyo, kailangan kong
patawarin. Which is, napatawad ko na siya sa mga bagay na yun na nangyari na kasi, well done na. So, okay na ako doon. So, yun na. Ang isa lang pangarap ko, matupad yung, at least ito, na masettle ko yung, magkaroon ako ng sariling shop na hindi ko na makikita yung sarili ko na makikitrabaho ako. Inshallah. Ayoko na. Mangyari yan. Hindi, at least sinasabi nyo, mangyayari yan. Basta, nung una nga, gusto nyo manahi, babalik-balik kayo doon, nangyari. Oh, diba? So, what if ngayon, we don't know? Kaya, Pagdasal lang natin, malay mo, mangyayari at mangyayari. kung ano kaya nga sabi ko, coincidence talaga na nag-meet tayo, na sabi, na tapos ano ko din, na may mga something din na happiness, na mga loss mo. So sabi ko, nananalangin ako kay Lord na, sabi ko, gawin mo rin akong kasangkapan para maibalik Makatulong. ko ninyo na wala sa kanya. Kasi siya yung nag-offer sa akin binigyan mo ko ng hope. Actually. Mangyayari yan. Mangyayari yan. So talaga nag-ano lang tayo, pinapakiramdaman lang natin kung ano ngayon. Kasi gusto ko rin to. Maganda yung mga ginagawa talaga ni ate. Pagkapos as a whole family ko din tumutulong. Di ba? So, nagiging okay. But the thing is, as of now talaga yung sinasabi ko, medyo sitwasyon medyo mahirap lang. But the thing is, Kaya natin to. Kaya Okay naman. Hindi, ako naman, wag ka mag-alala sa akin kasi as I told you, 13 years na ako dito. In any case, kaya ko naman yung i-manage yung sarili ko while nag-aantay tayo dito. So, yun na nga muna tayo. Focus muna tayo. Medyo chill-chill lang. Darating din yung time sa atin. Yeah. Grabe. 13 years. Grabe, 13 years sa UAE na, syempre, nagpadala or what. Pagkapos 13 years na hindi ganun nakapag-ipon. Tapos, yun nga yung mga problema natin kahit na mga OFW, most of the time, walang emergency fund. Yun. Kaya nahihiya nga ako kasi wala pa akong na successful na nangyari sa buhay ko, kundi yung eto na ako, nasa 45, kung kailan 45, saka pa lang ini-start yung main dream mo. Kaya wala yan sa edad. Wala yan sa edad kasi nga yung KFC, ilang taon siya, 80 years old na yata siya nung nakapagtayo siya ng KFC niya. So, or 75 or 80, basta ganun. Matanda na siya. So, hanggang tayo nangangarap, mangyayari yan. Basta at least nag-start tayo sa mga ganitong bagay. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa. Amen. This time, natuto ka na at gagawin natin yan. Okay? Okay. So, maraming salamat, Ate Maria. So, sana Ano kaya tsura ko dyan? Hindi ako prepare. Nakakainis ka. biglaan to at nakakatuwang malaman yung istorya niya bilang isang mananahi sa Pilipinas, nagkatulong sa Syria, bumalik ulit ng Pilipinas, hindi kinaya, bumalik dito sa United Arab Emirates, pumunta dito para magkatulong. But the thing is, nangarap ng isang mananahi. Ano bang magandang sabi doon? Hindi, parang pag sinabi mo kasi mananahi, parang simpleng ano lang. Ano ang tawag sa pinaka... Kasi may mga tinatawag talaga mananahi. Pero doon sa tulad natang ganito, ano na to kumbaga, ano nga ba? Basta gumagawa, mananahi ng mga gown or kung ano man, pero still, kung ano talaga ang pangarap mo sa buhay, yun ang ating parang the universe will conspire kung ano talaga, basta maniwala ka lang. Okay? Amen. So, thank you, Miss Maria. And, Oh my God. yeah, Sabi, thank you.